Hello guys! Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng aking homemade burger patties na pang negosyo. Kung paano natin pararamihin ang ating mga kita o paliliitin ang ating cost sa ating paggawa ng burger patties. Meron pa ko dito 250 grams na giniling na baka. Hinugasan ko lang siya mabuti. Pagkatapos, ay patiktikin lang natin siya or patuyuin natin. Tapos, takpan. Itabi lang po natin muna siya. Pagkatapos po, ito po ang sikreto. Gagamit tayo ng meat extender. Yan po ay textured vegetable protein. Ginagamit po yan bilang meat substitute. Ang TVP po ay gawa sa processed dehydrated soy flour. Gumamit lang po ako ng 1 cup of TVP dyan sa 250 grams na giniling na baka. Yan po ang gagamitin nating extender para mas mapaliit natin yung cost ng ating mga burger patty. Pagkatapos po, ayan, binabad ko lang siya sa mainit na tubig. Mga ilang oras lang din po yan. Siguro mga 2 oras, pwede na, babari natin siya. Kung nagmamadali kayo, pwede ng 30 minutes. Pero sa akin, 2 oras po. Tapos, itabi lang din po natin at takpan ang ating TVP. Yan. At pagkatapos po ng 2 oras sa mainit na tubig, huhugasan po natin ang ating meat extender sa malamig na tubig or kahit yung tubig gripo, pwede na siya doon. 2 hanggang 3 beses po natin siyang huhugasan. Hugas, piga, hugas, piga. 3 beses pong ganun, paulit-ulit hanggang sa maubos siya. Tapos po ay kailangan natin paminta, yung hinugasan nating TVP, sibuyas, itlog, cornstarch, at hot smoked paprika. At Worcestershire sauce, kailangan din natin ng patis. Ayan po ang ating mga sangkap na gagamitin at saka yung ating giniling na baka. Ayan. Gamit ng food processor, kailangan lang nating i-crush kasi ano siya ang TBP kasi para siyang grains or crumble, parang ganun. So, kailangan natin siyang pinuhin para mas lalo siyang kumapit, para mas lalo siyang mag-bind. Yan. Para mas mukha siyang giniling na giniling. Ayan po. So, lahat naman ng malalaking kumpanya na nagpo-process ay gumagamit ng extender. So, yan. Tapos, ipipinuhin lang din natin yung ating giniling na baka. Ayan. Kasi meron siyang mga parang gatid-gatid ba ang tawag doon? Or lated-lated. So, kailangan natin siyang pinuhin pa. Pero kayo, depende sa inyo kung ayaw nyo pinuhin. Tapos, pipinuhin din natin ang ating sibuyas. Ayan. Mas masarap po ang burger patty kung merong sibuyas. Ganyan, tapusin niyo po ang video na to para makita niyo yung buong proseso kung paano po ako gumawa ng aking homemade burger patty pang negosyo. Ayan. Pag po nadurog na natin or nag-crush na sa isang mixing bowl, pagsasama-samahin na natin lahat ng ingredients. Yung giniling na baka, yung pinino natin na TVP, yung sibuyas, ayan. Ang TVP po ay mayaman din yan sa protein at sa fiber. No? So, safe talaga siyang kainin. Ang cornstarch po natin ay 2 kutsara. Yan po ang magsisilbi nating binder at yung itlog. Yung paminta, bahala na po kayo kung gaano kadami. Nasa inyo na po yun. Itlog, yan, binder din po natin yan. Hindi po tayo gagamit ng kahit anong chemical or na binder. Tapos, 3 kutsara na patis. Dahil gusto natin mas malasa ang ating burger patty. Yan. At pagkatapos po ay Worcestershire sauce. Bahala na kayo kung anong bigkas ang gusto nyo dyan. Worcestershire sauce. Yan. Naglagay lang ako dyan kasi yung sauce na yan ay perfect para sa baka.
No? So, yan talaga. Para sa baka. At pagkatapos, ayan, minekos-mekos ko lang. Halo-haluin lang natin siya mabuti, guys. Siguraduhin na halong-halo siya mabuti. Siguraduhin na maganda na yung pagkakabind niya. Ayan. Siguraduhin. Dapat ganyan po siya. Tapos po, lalagay muna natin siya sa chiller. Takpan, lalagay natin sa chiller ng mga 1 hanggang 2 oras para ma-absorb niya ng tuluyan yung mga ingredients natin. Tapos po, ay ito na po tayo sa pag-mold ng ating burger patty. Siyempre, meron tayo yung patty separator and then timbangan. So, ang patty ko po ay tumitimbang ng 50 grams. Bahala na po kayo kung gaano kabigat ang inyong mga burger patty. Sa akin ay 50 grams. Yung mga nabibili natin na nasa tub ay 30 grams lang yata yun. Or 28 grams, ganun lang siya. Tapos yan guys, pagkatimbang na natin, puporma natin siya na parang ball, parang bola. Tapos, yan, ipa-flat na natin siya gamit ang ating mga palad. Yan, ganyan lang siya. Ulit-ulit lang po yan hanggang maubos ang lahat ng ating patty, no? Yan, ganyan siya. Tapos paulit-ulit na. Tapos ilalagay ko lang siya sa mga microwavable tub. Yan. 'Di ba? Ganyan lang siya. At nakagawa po ako ng 31 pieces burger patty sa halagang 150 pesos. So, pumapatak lang siya ng 4.8 pesos each patty. 50 grams po ang timbang nun. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!